Sa araw po ito, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. At sa umaga po ito, ang aking pong teksto ay nakukupo sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi po rito, dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Pinagpala na po ang salita ng Diyos at sa umaga po ito, pinamagatan ko po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, ang pagtulad sa Diyos. Tayo po ay mga Kristiyano na tinatawag. So, marapat lang na sundin natin kung sino yung ating tinanggap, kung sino yung ating pinananaligan o pinananampalatayanan. At sa umaga ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mga bagay na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang follower of God. Ang papagat po ay follower of God ng ating pag-aaral ngayong umaga. Number 1, paano mo ba nilalakaran ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano? Nagagampanan mo ba ito? Nasusunod mo ba yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? Sapagkat nung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, malaya ka. Nagagawa mo ang atang bagay. Nagagawa mo ang kalayawan, ang mga bagay na hindi nakalulugod sa kanyang harapan. Nagagawa mong makiapid, nagagawa mong magsugal, nagagawa mong pumatay, nagagawa mo ang lahat ng bagay na gusto mong gawin dahil wala kang batas na sinusunod, dahil hindi mo kinikilala ang Diyos. Pero nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, maraming nabago. So naging tagasunod ka ng Kristo. Paano ba ito nilalakaran? Number 1, the way you walk. Paano ka ba lumalakad bilang isang Kristiyano? So sabi po rito sa ating binasa, dito po ulitin ko po na tularan ninyo siya. Sino po ang ating Diyos? Tayo po ay follower ng Diyos, follower ng God o follower ni Christ. Sabi, tularan natin ang ating pinananaligan. Sabi nga po ni Apostol Pablo, imitate me as imitate Christ. So, paano ka ba lumalakad? Paano ba ipinakikita sa iyong sarili na ako ay Kristiyano, na ako ay tagasunod ni Kristo? Ano ang iyong mga hakbangin? Ano ang iyong mga ginagawa? Si Kristo, bagamat hindi ka katanggap-tanggap, hindi tayo katanggap-tanggap, ang bawat isa sa atin ay walang karapatan tumanggap ng kaligtasan, pero ibinigay niya sa atin yon. Inalay niya yung kanyang sarili, nagsakripisyo siya. Minahal ka niya kahit hindi ka kaibig-ibig. So ikaw, bilang isang tumanggap ng regalo kay Kristo, binigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos, ano ang ginagawa mo? Kaya mo pang ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Sapagkat si Kristo nagawa yun. Ikaw na hindi ka ibig-ibig, ginawa niya na ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Naghirap siya doon sa krus ng Kalbaryo. Nilatayan siya sa likod. Tingnan mo yung sequence, ha? Ilagay mo ang iyong sarili sa oras na yun, nung ang Panginoong Jesucristo ay hinagupit ng mga
Roman soldier, ano, kung ikaw yung nasa katatayuan niya, ano yung mararamdaman mo? Na sinusuway ka nila, na hindi ka nila tinatanggap. So, magagawa mo ba yung bagay na yan? Gagawa mo ba na patawarin ang lahat ng tao, bagamat ito'y patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos? Pero si Kristo ginawa niya, di ba? Naghirap siya. Nung iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos na anyong alipin, tumulad sa tao, isang napakalaking kababaan ng ginawa ng Panginoon na yun. So number 1 po, bilang isang Kristiyano, bilang tigasunod ni Kristo, dapat mong mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Dahil ikaw ay inibig ng Diyos kahit hindi ka kaibig-ibig. Ikaw ay niligtas ng Diyos na dapat ikaw magbayad ng iyong mga kasalanan, na ikaw ay patungo dapat sa kapahamakan. Subalit sa napakahiwagang pag-ibig ng Diyos na hindi malirit, hindi masukat ng sinuman, inalay niya ang kanyang buhay, iniligtas kanya, tinanggap kanya. So ngayon, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, na inutos si Apostol Pablo na sabihin mo ito sa mga mananampalataya, na tumulad kayo sa Diyos. So ikaw, dati ka pa rin ba na hindi mo pa rin matanggap, hindi mo pa rin maibig yung mga tao na hindi ka ibig-ibig sa iyong paligid? Bilang isang Kristiyano, dapat marunong ka rin magpatawad. Marunong kang tanggapin na ang lahat ng tao ay nagkakamali rin, dahil ikaw ay una sa lahat ay nagkamali. Ikaw ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay naging masuway sa lahat ng aspeto ng kabanalan ukol sa Diyos. Subalit tinanggap ka niya. So lahat ng tao ay hindi perfecto. Lahat po tayo ay nagkakamali. So pinapakita po rito na yung pag-ibig ni Kristo sa atin nung tayo ay nagkamali, yun ang tiningnan niya, na tayo ay hindi perfecto dahil tayo ay tao. So ikaw, kaya bang patawarin ang mga tao na patuloy na lumulurak, patuloy na umaapak sa'yo? Kung gusto mong umangat, kung gusto mong maging maganda yung kalalagay ng iyong buhay, subalit sila yung naghahatak sa iyo pababa. So ano ang ilalagay mo sa iyong puso, ano ilalagay mo sa iyong kaisipan? Isipin mo ngayon, si Kristo, pinatawad ka. Patawaran mo sila. Bagamat hindi mo sila sasabihin na pinapatawad kita, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsusumamo mo sa Diyos, na Lord, ang taong ito sa iyo ko na po pinagkakatiwala, pinapatawad ko po ito, na ikaw po yung magbigay sa kanila ng mga bagay na dapat nilang gawin para yung panghihigla sa akin sa pagbababa nila ang napalitan ng pag-ibig tulad mo, O Diyos, na bagamat ako'y makasalanan, inibig mo. Lagi po nating tatandaan, walang sino man sa atin ang makapagyayabang ako ay mabait, ako ay masunurin sa Diyos, ako ay nagbibigay, ako ay giver sa iba, kaya may karapatan akong maligtas. Wala po tayong karapatang magsabi nun, sapagkat sa bawat isa po sa atin ay nagkasala sa mundong ito. Sabi sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So hindi ka exempted. Kahit anong gawin mo, ikaw ay naligtas sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, tanggapin mo, patawarin mo ang mga taong upi sa'yo, ang mga taong patuloy na nagbibigay sakit ng ulo sa iyong kaisipan. Lagi mong tatandaan, the best solution, ang the best na solusyon sa lahat ng bagay, idulog mo sa Panginoon. Sapagkat sinabi naman niya na lumapit kayo sa aking lubang napapagat at nabibigatan ng iba. Number 2, the way you talk. Nung dati, ikaw hindi ka Kristiyano, paano ka magsalita? Mga maanghang, mga pangit na lumalabas sa iyong bibig, na hindi mo alam na nasasaktan na ang iyong kapwa sa iyong mga sinasabi, na akala mo, biro pa lang yun. But deep inside, hindi lang nila masabi sa iyo na pangit na pala yung lumalabas sa iyong bibig. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tumanggap kay Kristo, nakita po ba natin ng ating Panginoong Kristo ay pinahihirapan na dito sa lupa? Sinabi po ba niya, nagkalit po ba siya? Ano sabi niya sa mga tao na yon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ikaw, nung dati hindi ka Kristiyano, exempted ka dito na mapagsalita ng mga pangit na bagay, magsalita ng mga panalait sa iyong kapwa, na hindi lumalabas sa iyo yung magagandang pananalita. Subalit, nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, naging bago na ang iyong buhay. Sino mang tumanggap ni Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao sa iyo, bago na. So hindi na dapat makita sa atin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga mananampalataya na nagsasalita po tayo ng mga pangit na bagay. Sapagkat hindi po ito nakalulugod sa kanyang harapan. Hindi po ito nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, masaya sila pag may pinagtatawa ng tao. Masaya sila pag may pinag-uusapan. Masaya sila pag sila yung sentro. Sila yung bida sa kwento. But ikaw, hindi ka na dating gano'n. Dapat wala na yung dati mong pagkatao. Kaya bago. Baguhin mo ang iyong buhay. Magsalita ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na yung dati na magalitin, pagkakibot, mura dito, mura doon. Hindi ka mayabang na pinagmamalaki mo ang iyong kalakasan. Ulitin ko po, lagi ko po itong sinasabi. Hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi hawak ang buhay ng bawat isa sa atin. Kahit ngayong oras na ito, kayang bawiin ng Diyos ang buhay mo. Walang sino man magpagsasabi na malakas ako. Ang Diyos ang nakakaalam. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin yung may karapatang buhay. Sa iyong pananalita, dapat may magagandang bagay ang lumalabas sa iyo. Na ginagamit mo na ito, hindi sa palalait, kundi sa pagtuturo ng aral tungkol sa Diyos. Bilang ikaw, nakakilala sa Diyos, hindi mo sila pagtatawanan kung hindi nila naunawaan ang nauukol sa Diyos. Ikaw ang umitindi, paunawa mo sa kanila na iba ang tumanggap sa Panginoong Kristo dahil nababago ang kanyang buhay.
sapagkat ang Diyos ang pag-ibig ay sagana. Hindi siya nagkukulang kailanman sa atin. Hindi ka katanggap-tanggap, tinanggap ka. Ano ang masasabi mo dito? Mga kapatid, sa Panginoon, huwag nating pagmayabang na tayo isa. Na tayo ligtas. Sapagkat hindi mo hawak ang lahat mo. Ipagmalaki mo na ikaw ay pinakulang sala ng Diyos. Tinanggap ka niya kahit hindi ka kaibig-ibig. So dapat maging maganda ang mga lumalabas sa iyong labi, sa iyong bibig. Sapagkat sa iyong pananalita, makikita si Kristo sa buhay mo. Sapagkat sa iyong ginagawa, sa iyong nilalakaran, makikita si Kristo sa buhay mo. Sa bawat isa po sa atin, nakikita ang galaw ng totoong naglilingkod sa Diyos at nakikita ang galaw na nagpapanggap lamang. Sapagkat ang totoong naglilingkod sa Diyos, totoong binabago ang kanyang buhay. Totoong tinatanggal ang lahat ng mga kasalanan sa kanyang sarili. Binawaksin niya ito, pinaglalabanan niya. Bagamat siya'y nasa laman pa ngayon, subalit kasama mo ang Diyos, ang banal na Espiritu na nagkukumbik sa iyo na mali ang ginagawa mo pag nakikita nila may gumagawa ka ng mga bagay hindi nauubos sa Diyos. May bumubulong, may nagtuturo sa atin kasi kasama mo na si Kristo. Ang sabi niya, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So kailan ka iniwan ni Diyos? Sa araw-araw ng buhay mo, hindi ka niya pinabayaan, hindi siya nagkulang sa iyo, ikaw ang nagkukulang sa Kanya. Ikaw yung hindi sumusunod sa Kanya. Kapag sinunod po natin ang utos ng Diyos, ang sabi doon, hingin natin ang ating maibigan at ipagkakaloob ng ating mga masalangit. Hindi niya tayo pagkukulangin. Laging sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat ng anak na sumusunod at tumutupad sa kanyang kalooban. Dapat hindi ka maging mayabang bilang isang Kristiyano. Magpakababa ka tulad ni Kristo. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya ito pinilit ang panangnan. Pagkus hinubad niya ito, nag-anyong alipin at tumulag sa tao. Bakit niya ginawa? Para iligtas ang mga tao na makasalanan, ang mga tao na masuway, ang mga tao na lumulurak sa Diyos. Pero mahal na mahal tayo ng Panginoon. So kaya tinuturo dito po sa Ephesians kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. At babasa pa po ako ng mga talata ng mga bagay na hindi natin dapat gawin ngayong tayo mga Kristiyano na. Basahin ko po sa mga susunod dito sa Ephesians chapter 5. Kay hinirang ng Diyos, kahit hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Yung tinatawag kong pag-iimbot, yung pag-i-interest mo sa bagay na hindi sa'yo. O yung mga magnanakaw, lagi yun ang ginagawa. Pag nakita nilang maganda yung cellphone, pina-upload, o gusto nilang makuha, yung hindi naman nila pinaghihirapan. So tuloy ko po rito. Kahalayan, pag-iimbot, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sabi doon, pagbibirong di nararapat. So pagka hindi na maganda yung pagbibiro natin, stop, ano pala ako? Hindi na pala dapat ito, dapat po ganon. Mga kapatid, tuloy ko po rito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos
Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry po pala yung kasakiman. So, hindi pala dapat tayo maging sakim. So, sa kapangyarihan, ano pa ba yun? Sakim sa anumang bagay. So, dapat share mo kung ano tinanggap mo. Tinanggap mo ng libre yung kaligtasan, share mo rin ng libre. Hindi mo kailangan magpabayad. So, ang Diyos naman yung magpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Kailanman hindi nang magkukulang ang Diyos sa iyo. Pag wala ka na, kulang na yung financial mo ngayon, bigla na lang magpapadala ang Diyos. Gagamit siya ng tao para i-provide yung pangangailangan mo. So sa pagsunod natin sa Diyos, sa pagsunod natin kay Kristo, sa pagtulad natin sa Kanya, mga kapatid, isa lang po yung magandang bagay na kahihitan nito: kapayapaan at kasiyahan sa ating puso. Bagamat tayo dumadanas ng kahirapan, dumadanas ng mga pagsubok, subalit lagi po nating tatandaan bilang isang Kristiyano, sa anumang pagsubok na dumaan sa iyong buhay, nandiyan si Kristo. Tumawag ka lang sa Kanya at siya yung magbibigay ng katugunan. Sa bawat suliranin mo, sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman, ilapit mo lang kay Kristo, mga kapatid, at siya yung magbibigay ng kagalingan sa bawat isa atin. Sapagkat siya yung ating malililok, siya yung lumikha sa atin, kaya niyang gawin lahat-lahat sa iyong buhay. Kahit gaano man kalala ang sakit karamdaman mo ngayon na nakikinig, sabihin mo lang ng taimtim sa ating Panginoong Diyos: Panginoong Jesucristo, tinatanggap ko ang kagalingan na nagmumula sa iyong puso. Si Kristo ay gagawa sa iyong buhay. Tandaan po natin, wala tayong ibang dapat panaligan kundi ang Panginoon lamang. Sapagkat siya yung lumikha, ang Diyos yung lumikha sa atin, ang Diyos din ang may kakayahang bumawi nito. Ang Diyos ang kayang magbigay ng kagalingan, ang Diyos ang kayang magbigay ng kahit anong problema sa iyong buhay. Diyos lang, ilapit mo lang yan. Lumapit kayo sa akin, sabi lagi ni Kristo. Kayong napapagat at nabibigat ng lubha, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sa umaga pong ito, ay nais ko pong ipaghalandakan, ipagsabi na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sapagkat ang ating pamumuhay sa kabanalan, hindi po tayo lalakad ng naayon sa takbo ng panlibutan ito, kundi lalakad po tayo ng may kabanalan. Be holy because I am holy, sabi ng ating Diyos. Siya daw po ay banal, marapat lang na tayo ay magpakabanal. So bilang mga anak na pinili at tinawag niya, tayo po ay patuloy na magpakabanal sa Kanya. Lagi po tayong mag-aral ng Kanyang salita. Lagi po tayong manalangin at ibigay po natin yung time sa Kanya. Maglaan po tayo ng oras para sa pag-meditate ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung susi, ito yung key para tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating mga gagawin. Sapagkat inutos niya po sa atin, dili-diliin mo ito araw at gabi upang masunod mo ang nasulat doon, upang ikaw ay magtagumpay. Ngayon, sa lahat ng iyong lakad, magtatagumpay ka kung ang lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay nilalagay mo sa iyong puso, hindi lamang sa iyong isip, kundi ginagawa mo ng taimtim. Bilang isang anak ng Diyos na tutulad kay Kristo, nais ko pong iwan sa inyong mensahe ngayon yung mga ginawa ng Panginoong Kristo. Mga bagay na dapat po natin gawin bilang isang Kristiyano.
Una po, sinabi ko kanina, mahalin mo yung hindi ka ibig-ibig. Patawarin mo yung mga nakasakit sa'yo. Ang iyong mga pananalita ay dapat may kabuluhan. Hindi yung mga panlalait, hindi yung mga walang kwentang bagay na sabi ko nga kanina na may mapag-usapan lang, may mapagkwentuhan lang. Tuwang-tuwa sila. Pero dapat hindi po. Bilang ikaw ay tumanggap na kay Kristo, bilang ikaw ay talagang anak na ng Diyos, gawin mo na. Gawin mo na, umpisan mo na ngayon. Umpisahan mo na ayusin ang buhay mo. Kung meron pang natatago dyan, na pride sa iyong buhay, na mapagmataas ka, ito ang oras ng time isuko mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay. Wala akong magagawa kung ako iwalay sa iyo. Si Kristo lamang ang nagbigay ng magandang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kung wala si Kristo, hindi nalika. Hindi tayo nalika. Dahil nalika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sa umaga pong ito, God bless po, pinagpapala ko po ang lahat na nakikinig. Ang nais ko po, ang bawat isa po sa atin ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na makinig ng mga mensahe ng salita ng Diyos kahit po sa social media dahil tayo po ngayon nasa ECQ. So, ang gawin po natin, lagi po nating tatandaan, ang laging nag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy na binibigyan ng katalinuhan ng ating Panginoon. Dahil ang katalinuhan ay nagbubuhat sa Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan, sapagkat kung ang Diyos ang lumikha sa iyo, kaya Kanyang iangat ang antas ng iyong pamumuhay. Kaya Kanyang iangat sa gugustuhin ng Panginoon. Diyo ka pang mensahe ngayon, patuloy po tayong sumunod, tumulad sa ating Panginoong Kristo. Magmahalan po tayo sa isa't isa, magpatawaran, ibigin mo ang hindi ka ibig-ibig, patawarin mo ang mga taong nakapanakit sa iyo at mamuhay ka ng may kabanalan. 3 bagay na dapat gawin bilang isang Kristiyano. Maraming pong salamat. Hindi ko po pakakahabaan ng aking mensahe sapagkat naniniwala ako sa simpleng mensaheng ito. Ito ay titimo sa iyong puso at isipan. Kung ikaw ngayon ay nagkukulang ng pinansyal, muli sinasabi ko sa iyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things should be added unto you. Lahat ng bagay ay pawang idadagdag sa atin. God bless po. Pinagpala po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli iniiwan ko po na mahal kayo ng Panginoon at na mahal ko rin kayo at patuloy po tayong sumamba sa isang tunay at Diyos na buhay. Walang iba ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, Banal na Espiritu. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. God bless po.